Sa video ito ay itatalakayin naman natin ang isa sa arc na pinakatumatak sa atin noon. Ito ay ang Chunin Exams. Naalala ko dati sobrang big deal nito dahil yung unang mga bahagi ng storya ng Naruto ay nag-focus sa Team 7 at sa mga kasabayan nilang Genin na iba-iba ang abilidad. Dito nakita nga natin kung paano nga kaya lumaban ng mga batang ito sa isa't isa, bagamat alam naman nating may mga pinagsamahan na din sila. Hindi na natin tatalakayin ang una at pangalawang bahagi ng Chunin Exams. At ito na nga ang pangatlong bahagi. Sa bahaging ito, 7 teams ang nakapasa. Ito ay isa lamang recap o pagkukwento ng mabilisan sa mga nangyari noon. Let's go! Ang unang laban ay sa pagitan ni Sasuke at isang miyembro ng team noon ni Kabuto, si Yoroi. Sa puntong ito ay mayroon ng cursed seal si Sasuke na galing kay Orochimaru. Sinabi ni Kakashi na ititigil niya ang laban kapag nakakita si Kakashi ng anumang senyales na hindi na mapigilan ni Sasuke ang cursed seal. Kung kaya't napilitan si Sasuke na hindi gumamit ng anumang technique. Ang kalaban naman niyang si Yoroi ay may abilidad na humigop ng chakra. Sa uli ay nanalo si Sasuke gamit ang kanyang natutunan kay kapalkilay na technique, ang kanyang sariling bersyon ng Primary Lotus. Kasunod ang laban sa pagitan ni Shino at ni Zaku, isang ulila at isa sa mga inampon ni Orochimaru. Dito natin nakita ang aangas nitong si Shino. Dahil bagamat unique ang estilo nitong si Zaku, nagawa niya itong matalo dahil sa una pa lang ay nilagyan niya na ito ng mga insekto sa mga kamay niya. Sumabog ang dalawang braso ni Zaku at sa isang back fist galing kay Shino, doon na natapos ang laban. Ang sunod namang laban ay sa pagitan ni Mizumi at Kankuro. Napakaangas nito dahil sobrang dali lang natapos ang laban. May kakayahan itong si Mizumi na pahabain ang mga bahagi ng katawan niya at alam ito ni Kankuro. Nahuli ni Mizumi si Kankuro. Ngunit laking gulat niya na ang nahuli niya pala ay ang kanyang puppet at ang tunay na Kankuro ay ang nakabalot ng tela sa sahig. Submission style parang mixed martial arts. Ganon-ganon lang at tatapos ang laban. Ang pang-apat naman ay ang laban sa pagitan ni Sakura at Ino, na alam naman nating magkaribal sa kaartihan at sa puso ni Sasuke. Nag-umpisa ang laban sa taijutsu at dito natin nakitang gumamit din si Sakura ng Kagebunshin technique. Si Ino naman ay hindi nagpatalo dahil halos magkapantay din sila ng lakas. Dahil nakasaad sa rules na kapag umatras ang isa o nagdeklara ng pagsuko, matatapos ang laban. Kung kaya't ginamit ni Ino ang kanyang mind transfer technique para magdeklara si Sakura ng pagsuko. Ngunit dahil sa cheer ni Naruto, nakaalis si Sakura sa technique ni Ino. Dahil sa puntong ito ay mahina na nga ang lahat ng mga kalahok. Ganon din silang dalawa. Uli ay sabay silang sumuntok at tumama ang kanilang suntok sa isa't isa at dineklara na walang nanalo sa laban na yon. Isa ito sa pinaka-memorable na laban dahil parating nagbabangayan ang dalawang ito sa mga maliliit na bagay at ito ang kanilang unang opisyal na laban. Ang sunod ay ang laban naman sa pagitan ni Temari at Tenten. Isa din ito sa mga pinakamabilis na tapos dahil tila ba walang panama ang mga teknik ni Tenten dahil kinokontra lang niya ito gamit ang hangin ng kanyang malaking pamaypay. Nang umatake na itong si Temari, wala nang nagawa si Tenten at natapos ang laban na walang malay si Tenten at bumagsak pa nga sa dambuhalang pamaypay nitong si Temari. Ang susunod na mga laban ay ang laban sa pagitan nila Shikamaru at Kin, Naruto at Kiba, Hinata at Neji, Gaara at Rock Lee, Choji at Dosu. Itutuloy natin to sa mga susunod na video.